Wala pang 6 months mula nung nilabas si Tecno Spark Go 2, eto na at naglabas agad sila ng bagong Spark Go 3. Ang tanong nga lang mas sulit po ba itong bilhin o mapapaisip ka na lang ba kung bakit pa talaga ito nilabas? Hey guys, James here at welcome sa ating channel. At sa video po natin ngayon, titignan po natin kung ano po ba yung nagbago at mga pareho pa rin naman sa ating Tecno Spark Go 3 review. So simulan po muna natin yung video sa ating unboxing. Ito po yung retail packaging ng Tecno Spark Go 3. Iniba nila yung kulay from orange at naging blue na siya. So yung nakuha natin is yung 4GB of RAM na may 64GB storage at may mist purple na kulay. Pagbukas ay bubungad agad yung phone. Ilagay mo natin siya sa gilid po na. Then nasa ilalim naman po yung case niya dito with paperwork, SIM ejector tool, 10-watt charger at ang kanyang USB-C port. Tanggalin na po muna natin siya right now sa kanyang protective sleeve. Open na po natin siya and voila! Ready na po tayong gumamit sa ating Spark Go 3. Bago tayo pumunta sa ating review, meron lang po muna tayong konting disclaimers. Itong unit po na to ay provided po mismo ni Tecno Philippines para gawan po natin ng mga videos sa ating TikTok page. Pero dito po sa YouTube review na video na po ito, walang sino man po ang nagbigay ng output or may advanced copies ng review na ito. Napapanood din po nila ito ng sabay kasama po ninyo. At kung interesado po kayo na bumili ng Tecno Spark Go 3, then meron po tayo dito ngayong link sa description or sa comment section sa ibaba. Okay, pag-usapan na po natin yung kanyang design. Si Spark Go 3 ay merong two-tone design na meron pong inspiration sa alam nyo na kung ano pong company yon. Ang top part ay matte po, habang yung nasa ibaba naman po ay medyo glossy. At this point, ilalabas ko na po yung ating predecessor, yung Tecno Spark Go 2, para ikumpara yung back design po niya. Si Spark Go 3 po ay may kakaiba sa kanyang flash placement po dito. Nasa upper part po ng main camera, habang yung isa naman po ay centered position, yung sa Spark Go 2. Now, dito po tayo papasok sa unang major difference ng dalawang phones po na ito, sa button and port placements. Sa left side po ay nasaan po yung kanyang SIM tray, left side naman po yung kanyang volume controls at side-mounted fingerprint scanner at ng power button din. Top part ay speaker grill at finally sa ibaba ay headphone jack, mic hole at USB-C port. At kita nyo na po dito siguro ang una sa downside ng phone na ito. Single speaker lang po siya. Kumpara natin siya sa ating Spark Go 2 na stereo speaker po siya. So in terms of the sound quality, medyo mahinang output po ng Spark Go 3. Medyo disappointed ako sa decision nila po dito. Yeah. Now in terms naman po sa display, medyo may laban o bawi moments si Spark Go 3 dito. Ang laban niya po dito ay yung upgraded yung display size po niya at 6.75 inches versus 6.67 inch sa Spark Go 2. Pero sa ibang angulo ay wala pa rin pinagkaiba. Pareho pa rin sila ng IPS LCD display na 720p resolution up to 120Hz refresh rate, which honestly, gimmick lang po siya dito dahil hindi mo naman talaga ramdam yung 120Hz niya dito. Pero ang binawi po dito sa Spark Go 3 ay teardrop notch kumpara sa punch hole camera ni Spark Go 2. Honestly, hindi siya magiging the big deal dapat dito sa phone na to Kaso nga lang, balik 2021 kahit 2026 na. So this is a major foul from me here at hindi justifiable yung bigger display niya dito. So pag-usapan muna natin yung camera niya dahil wala naman pong pagbabago sa phone po na ito. Same pa rin po siya na 13 megapixel camera sa likod at 8 megapixel naman sa kanyang selfie camera. Sa presyo po niya dito, hindi dapat tayo magrereklamo pa sa quality niya. It's more on the MEMA quality. MEMA picture ka lang o ma-video ka lang, solved na. Ito po yung ating main camera test po para sa ating Tecno Spark Go 3. Ang maximum resolution po niya ay 2K at 30fps. So wala nga lang po tayo ditong super steady mode or any stabilizers na available. So kung ano po yung napapansin po ninyo, kung shaky po ba siya, yan po, yun yung quality niya. So meron tayong 1x, meron tayong 2x. So let me know po your thoughts about po this video quality sa comment section. Guys, ito naman yung ating front-facing camera test para sa ating Tecno Spark Go 3. Again, ang maximum resolution po niya ay 2K at 30fps. So, ito naman po kung gaano po siya kalawak sa ating front-facing camera. So, yan. Kung gusto nyo po niya medyo wide, pwede nyo naman pong i-extend yung inyo pong arm. So, yan po yung ating resolution. So, what are your thoughts about po sa ating audio quality? Let me know na rin. Tayong feature po dito sa Tecno Spark Go 3 na dual video modes. Meron tayo pong front-facing camera at meron din po tayo dito na main camera na gumagamit po right now. Pero 1080p at 30fps lang po yung kanyang maximum resolution. So, let me know your thoughts po sa comment section. And when it comes sa battery and charging, wala rin naman po sila ditong pinagkaiba. 5,000 mAh battery capacity po ng phone po na to at 15 watts ang kanyang max charging output.
Pero 10 watts lang yung kasama po na battery charger po doon sa mismong box. Well, kung gagamitin mo lang naman siya in casual use like FB lang, calls or text, 1.5 days po ang tatagal ng battery po na to. Pero sa heavy use like manonood ka ng mga movies or videos or gaming, then around 8 to 9 hours po ang itatagal na ng phone po na to. Pero speaking of natatagal, ganun din ang oras ng tatagal niya sa charger dahil almost 1.5 hours po siya mag full charge sa 15 watt max output po niya. Ayoko na magsalita pa. Pero bago tayo pumunta sa susunod na segment, kung na-enjoy niyo po tong video po nito, huwag niyo pong kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa ating channel. Hit mo na rin po yung bell button para updated ka sa mga bagong videos po natin. At follow mo na rin po ako sa mga social media accounts tulad ng X or Twitter, Facebook, Instagram, Threads, Blue Sky at TikTok para sa latest videos at giveaways na makita po ninyo dito sa card sa itaas. Pag-usapan na po natin ang dalawa sa major difference ng Spark Go 3. Ito yung software or performance. Recap po muna tayo. Itong Spark Go 2 ay naka-Unisoc Tiger T7250 at magsisimula siya sa 3 gigs of RAM, pero may option naman po siya to go 4 gigs of RAM at ang storage ay nagsisimula naman sa 64 gigs hanggang 256 gigs. Pero ang kanyang downside, ang software po dito ay XOS 15 on top of Android 15 Go edition. While doon naman po sa Spark Go 3 ay same pa rin po sila ng chipset pero nag-swap na po sila into a full Android 15 software, still XOS 15, at sa RAM capacity naman ay magsisimula naman siya sa 4 gigs of RAM. Yun nga lang, ang kanyang downside ay ang storage po niya dito na magsisimula sa 64 gigs at ang max option lang ay 128 gigs. Kaya kung tatanungin niyo ako, it's quite bittersweet na ganito yung pinakita nila sa Spark Go 3 na akala mo para bang nag-spaghetti pataas at nag-spaghetti pababa sila sa choices po nila dito. Pero ano po ba yung pinagkaiba ng Android Go sa full Android experience? So to give you an idea simply, ang Go version po kasi ay ito po yung stripped down or bare bones type ng software. Think of it po para po itong TikTok Lite or Facebook Lite na software sa kanilang regular counterpart na nandito. Makakagamit ka pa rin naman sa service po nila na smooth at walang issue. Pero ang kapalit naman po nito ay mga features na wala sa Lite version na makita po ninyo sa regular version. So ano-ano po ba yung mga tinanggal sa Android Go version? Hindi ko po masyadong pahabain po sa inyo to, pero isa sa mga notable exclusion sa Go version ay ang picture-in-picture mode or yung tinatawag ng iba na floating video sa YouTube or sa Messenger. Ang mismong video, magkano tayo ng isang maayos na 4K lang na videos, just to sample lang. Yan. Okay, so ang mapapansin po ninyo dito, same video lang po ito ha, same video. Pero, punta tayo sa home po in 3, 2, 1. Yan o. Dito po sa ating Tecno Spark Go 3 na regular Android, meron po siyang picture-in-picture mode. Sa ating Spark Go 2, wala na po siyang picture-in-picture mode. Yan lang Para po mapanood nyo po siya ulit, babalik ka sa mismo YouTube page. Meron na tayong mga features po na meron na po dito. Like, yun nga po, picture-in-picture mode. Tapos yung ating mga video calls po sa Messenger. Yan magagamit po ninyo. Ngayon, kahit na maganda yung move na ginawa ni Tecno dito sa Spark Go 3, ang hindi ko lang po maintindihan, bakit siya nagsisimula sa 64 gig na storage? Hindi ko alam kung apektado ba sila ng storage shortage ng mga memory kahit na yung ilang buwan na po itong nilabas sa African countries. Pero sa akin talaga, red flag po ito na ginawa ni Tecno. So ano po ba yung resulta ng performance po dito? Well, dito ko na po sasabihin kung ano po ba ang downside na naka 4 GB RAM sa full Android version. Medyo sluggish po siya. Mahinang chipset lalo na sa heavy task at maliit ang storage plus eMMC lang po ang nandito equals not so smooth ng performance. Okay, granted, okay siya sa casual use, pero huwag nyo po itong ipanglalaro, okay? Please lang, sasakit talaga ulo nyo po dito. So, ito na po tayo sa dulo ng review. Ang tanong po natin dito sulit po bang bilhin si Tecno Spark Go 3? Alamin po muna natin yung presyo po niya. So, yung 464 variant ni Spark Go 3 ay nasa 4,499 pesos at ang 4128 naman ay 4,999 pesos. Yes, tama po ang narinig po ninyo. Halos 5K na po siya, which medyo nakakagulantang at mahirap lunukin kung titignan po natin yung 4256 ni Go 2 na halos kapareho na presyo ni Go 3 dito. So, magiging fair ako sa sagot ko dito ha. Sulit naman po si Spark Go 3 kung gagawin nyo lang po dito sa phone ay casual at importante sa inyo ang isang feature na sandamukal na users ang nireklama po sa akin dito na wala sa Go 2. Ang merong floating video call or picture-in-picture mode na wala nga sa Spark Go 2 na meron dito. Kung importante po sa inyo yan, well, by all means, buy this phone. Pero mas maganda nyo nang kunin yung 128GB version. Okay? Pero kung ang smooth sa performance sa daily use at okay sa performance ito, wala po kayong pakialam doon po sa picture-in-picture mode or hindi nyo man ginagamit po yung feature na yon,
I am very sorry, doon tayo sa Spark Go 2. Oh, doon na tayo sa Android Go lang naman po siya eh. Pero tatanungin ko kayo, ano po ba ang kayang mong isakripisyo para lang po maging maayos ang paggamit mo sa phone at sobrang liit lang ng budget mo? Pasensya na ha, pero magiging prank ako ngayon. Alam naman po natin na mura ang cellphone, pero ang dami-daming nating hinahanap sa maliit na budget. Sana maisip po natin na ganyan ang presyohan niyan dahil nga po pang basic kung basic or essential necessity lang ang nagagawa po ng phone po na ito. But kung mali talaga ang budget po natin, mag-set na tayo ng expectation na parang love life lang yan. Hindi natin makukuha lahat ng pinangapangarap po natin na isang bagay. Lagi na lang po yan may compromise. So sana wag po tayo maghanap ng mga bagay na hindi naman talaga posible. Okay? So kung may tanong kayo regarding sa ating TechnoSpark Go 3, ilagay nyo lang po yan sa atin sa comment section sa ibaba. At kung gusto nyo pong mapanood yung mga review videos po natin or recent videos ko, you can check po yung video po dito, or kung gusto nyo pong mapanood yung ating mga review videos, check nyo lang po yung playlist na dito po sa itaas. At huwag nyo pong kalimutan mag-follow sa ating dalawang channels. Again, my name is James at kita-kits sa susunod na video.